dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nasa daan ang mga alagad patungong Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, ngayoy paahon tayo sa Jerusalem, ang anak ng tao'y pagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluran, hahagupitin, at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ng inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod, at sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ang malamlam na katotohanang umaalingaw-ngaw sa pandinig mula sa mga pagbasa natin ngayon ay ang realidad na tayo pong lahat ay may hangganan. Ang hugot ni Apostol Pedro mula sa banal na kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ito po ang ipinagbabadya ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga alagad patungong Jerusalem. Magsisimula na ang wakas ng kanyang pagiging taong lumalakad sa balat ng lupa kasama nila. Ang pagkakasalarawan po ni San Marcos
nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Sino nga ba namang hindi matatakot at mangangamba? Ang susuungin nila ay tiyak na pagpapakasakit at kamatayan. Sa mga pagkakataong ramdam na ramdam nating ang kamatayan pala ay sadyang kailapit at ang pagpapakasakit na sinusundan nito ay usaping hindi na dapat manatiling estranghero sa mahal na poong Jesus Nazareno po tayo dapat lalong kumapit. Siya na mananatili kailanman sa kabila ng ating hangganan. Siya na muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. May matututunan po tayo kina Santiago at Juan sa magkapatid na anak ni Zebedeo. Lumapit sila sa mahal na poong Jesus Nazareno. Sablay man ang kanilang diskarte, kinainisan man sila ng kanilang mga kasama, pero ginawa po nila ang hindi nagawa ng iba. Ang paglapit sa Kanya sa gitna ng takot at pangamba. Ang natural na tendensiya po kasi kapag ikaw ay natatakot at nangangamba, ay pag-iwas at paglayo, hindi ho ba? Pag alam mong may danger dyan, iiwas ka, lalayo ka. Ba't ka lalapit ko? May putukan dyan, may nagbarilan. Ba't ka lalapit doon? Maliban kung talagang usyosero ka. Yun ang natural tendency natin. Lumayo, umiwas. Ang paglapit po ng mga anak ni Zebedeo ay palatandaan ng kanilang pananampalataya. Ang kabaligtaran po kasi ng pananampalataya ay hindi pagdududa, kundi pangamba. Hindi naman po sana masamang matakot at mangamba. Hindi ho yan kasalanan. Hindi rin ho yan masama. Pakiramdam po yan. Hilaw na hilaw. At tayo, entitled tayo sa ating pakiramdam. Maigi nga ang natatakot kung minsan. Kasi, ililigtas ka ng iyong takot. Pag natakot kang sumuong sa panganib, ay hindi ka mapapahamak. Pag nangamba ka sa kinabukasan mo na hindi tiyak, ay di mag-aaral kang mabuti ngayon, magsusumikap sa iyong buhay para harapin ng isang mas masagana at kaaya-ayang kinabukasan. Ang takot po at pangamba ay pwedeng hindi maladaptive. Yun po kasing maladaptive kung tawagin ay ganito. Ikaw halimbawa ay nasa isang sitwasyon na nakakatakot. Pero yung takot sana, kaunti lang naman. Halimbawa, magpapabunot ka ng ngipin, natatakot ka sa karayom. Pero ikaw ay katal na. Tigbi-tigbi ang iyong pawis. Tapos namutla ka na at munti ka nang himatayin. Kumbaga, yung iyong takot ay napakalaki kumpara sa iyong kinatatakutan. Bakit nangyayari ang ganun? Kasi yung mga karanasan mo noong unang panahon pa, nung ikaw ay bata pa habang ikay lumalaki, at sa ibang lugar, nabitbit mo hanggang ngayon. At iyong takot na yun, ang umiiral sa iyo ngayon,
Kaya hindi pantay yung takot sa kinatatakutan. Ibig sabihin, maladaptive. Pero kung ikaw ay natakot ng konti, karayom lang naman. Yun naman ay lalagyan muna ng topical anesthetics bago tusukin. So hindi naman siguro kinakailangang matakot ng napakatindi. Yun ang adaptive. Ibig sabihin, yung takot mo proportionate sa kinatatakutan. Ngayon mga kapatid, ang paanyaya po ng mahal na pong Jesus Nazareno ay ang maigpawan, malampasan ang ating takot at pangamba. O yung ma-outgrow natin. Ma-outgrow natin ang mga pakiramdam na ito. At paano po natin ito ma-outgrow? Pagmamahal lang po ang makapapawi ng takot at pangamba. Di ba yung batang natatakot? Sa kulog, halimbawa, sumiksik doon sa sulok, iyak ng iyak, ang ginagawa ng mapagkalingang magulang at mapagmahal, dinadampot siya, niyayapos. Ina-assure na malayo naman ang kulog. Naririto ako, hindi ka dapat matakot. Pagmamahal. Pero kung siksik na nga sa sulok ang iyong anak, naglulupagi na sa galbukan, tulo na ang sipon at luha, hindi mo pa pinapansin, withholding, hindi mo ibinibigay ang nararapat sana sa kanya. Lalo siyang matatakot kapag nasa pareho siyang sitwasyon sa iba pang pagkakataon kahit malaki na siya. Dahil ipinagkait mo sa kanya ang nararapat sanang ibinigay mo sa kanya. Ulitin ko lang mga kapatid, pagmamahal lang po ang makapapawi sa takot at pangamba. At ang pinakamalalalim nating takot at pangamba ay madadaig lamang ng pagmamahal na pinakamalalim sa lahat, ang pagmamahal ng Diyos. Ang pananalig po natin sa Kanya at sa walang maliw niyang pag-ibig ay nagbibigay liwanag sa ating isipan na wala naman pala talagang dapat katakutan at ipangamba. Maubos lamang ang iyong enerhiya sa takot at pangamba. Sa gabay ng Espiritong Banal, mga kapatid, nare-realize po natin na nasa mabubuti tayong mga kamay. Naririto tayo ngayon kung saan at kung kailan nararapat. Kung saan mo man natatagpuan ang iyong sarili, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, ano man ang iyong pinagdaraanan, you are where you are supposed to be. Hindi yan pagkakamali. Hindi yan aksidente. Ipagkatiwala lang po natin sa Poong May Kapal. Dahil siya po ay katiwa-tiwala, mapagpatawad at mapagmahal. Ang magagawa po natin ay ilagay sa kanyang palad ang ating buhay at mamahinga roon ng payapa.